So mga kapatid, I believe na panahon na para tayo ay magpakatotoo, magpakainit sa paglilingkod sa Panginoon. Because this is the only way that we can please the Lord, is by surrendering our lives to Him, by giving Him all the praises, giving thanks and honor to Him. So God bless you this morning. We're happy to see Sister Ann and Brother Alfred. Sister Ann went through hospitalization. But mind you, sabi ng doktor, 3 times siyang na-swab test, pero laging negative. Kaya, praise God. Amen. It's not related to COVID. Amen. Kaya maging si Brother Alfred, ganun din. Kaya masaya tayo na nandito sila. At maging ang ating mga kapatid sa Valenzuela, outreach ay nandito rin sila. We thank God for having them here this morning. And we also greet all those who are watching online. Thank you sa mga greetings on my birthday today. I'm 58 years old. By God's grace, amen, ay patuloy tayo na maglingkod sa Kanya hanggang sa ating huling hininga. Amen. So, God bless you, and we'd like also to pray for some requests here. Sister Eva requested a prayer for her son, Manuel, and her daughter na may ubo at sipon. We'll be praying also for Brother Marlito and Sister Obed Humawan. They are sick also this morning. So we know that God is more than our problems. Amen. God is more than enough to supply all our needs. He is the healer. He is the provider. He's our Savior. He's our Redeemer. Nasa Kanya na lahat. Wala nang hahanapin pa. So we'd like to ask Him this morning through our prayer na i-grant itong mga prayer natin. So manalangin tayo. Let's bow our heads as we approach God's throne of grace. Hallelujah, Father God, Lord Jesus, we thank you for your love and kindness to us. We are so happy, Lord, to assemble once again in your blessed presence. Nasa huling panahon na ito, Panginoon, hindi ka pa rin nagbabago. You are a very present help in times of trouble. You are our God that healeth us, the God that saves our soul, Lord Jesus. So we just worship you and thank you, Lord God, for all these things, remembering your death at the cross of Calvary, that you gave yourself for us, Lord. You shed your blood, at kami, Panginoon, ay tinubos mo ng iyong banal na dugo, na mga makasalanan, Lord, we are born in sin, come to this world, speaking lies, shaping iniquities, but Lord God, because of your grace and mercy, Lord, our sins have been forgiven. Thank you, Jesus, and our healings, Lord, have been provided, Lord God. Dahil sinabi mo, sa latay mo, pinagaling mo na kami. You were wounded for our transgression, Lord God, and by your stripe, we are healed. So we claim, Father God, our brothers and sisters that we mentioned, Brother Marlito, Sister Obed, Lord, and Brother Manuel, Sister Jerlyn, and all the others that have requested prayers this morning, Lord. Reach out to them, Lord God. May your guiding hand, may your blessing be upon them, and your anointing, Lord, especially to those who are watching online too, Father. Abutin mo po sila, Panginoon, at Lord, papag-alabin mo ang kanilang panampalataya na sinabi ng Biblia, all things are possible to them that believe. Lord, Panginoon, we claim all this prayer request, Father, that it has been granted because you said if we ask anything in your name, it shall be granted because your word abide in us and we abide in you. Thank you, Lord. Forgive us of our sins once again. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, Panginoon, at linisin mo kami sa anumang karumihan sa umagang ito. Pang kami maging karapat-dapat na maging bahagi ng pagtitipo ng iyong mga banal. Salamat, Lord God. Sa iyo mauwi ang papuri. Pasasalamat sa lahat ng pagpapalang ito, maging sa buhay na pinagkatiwala mo sa akin, sa aking pamilya, sa aking mga kapatiran, Lord. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God, mga kapatid. Manatili tayo nakatayo at basahin natin ang ating scripture for today. At ang ating pamagat, our topic for today is, faithful is He who hath promised. Amen. Matapat siya na nangako sa atin.
He promised us eternal life. God is true to His promises. Ang Diyos hindi sumisira sa Kanyang pangako. Ang tao, maaaring mapako ang pangako natin, pero ang Diyos, mga kapatid, God will always fulfill His word. Heaven and earth shall pass away, but His word will never pass away. Let's read, amen, from the scripture. Glory to God. Let's read from Hebrews 10:23. Dalawa po ang babasahin natin. Sabi po rito, let us hold fast the profession of faith without wavering. At sa mga patotoo, I believe that's the way we give honor to God. Ipatutuon natin yung ating mga karanasan, yung mga tagumpay na binigay ni Lord sa atin. We must give it back to Him. Amen. Upang ang ibang tao na nakakarinig ay ma-bless din sila, ma-inspire din sila, at lalo magtiwala sa Diyos. Tama po ba? Kaya mga kapatid, tayo sa umagang ito, may tiwala tayo sa Panginoon. We have faith in God because He is faithful in His Word. Sabi dito ni Brother Branham sa mensaheng Jehovah Jireh, sabi niya rito, heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. Sinabi ng Panginoon yan. That's it. What God promised, God is able to do. God don't fail. Amen. Lahat ay papalya, pero ang Diyos kailanman hindi papalya. He cannot fail. There's one thing God cannot do, and that's to fail. He cannot fail. That's the only thing He can't do. Pag pinangakuan kanya ng kagalingan, magaganap sa iyo yan kung may pananampalataya ka. God promised you healing, salvation. Only believe. Because God, when you believe, God will do what His Word, amen, was sent for. May purpose ang salita ng Diyos, at sabi ng Bible, ang ating puso ang mga prepared grounds. Matabang lupa yung ating puso, and the Word of God is a seed that the sower sowed, di ba? So may mga nahulog sa batuhan, matigas ang puso, at hindi nagkaugat yung salita ng Diyos sa puso nila. Merong nahulog sa daanan, kinain ng ibon. Bakit? Gaya sa dyablo, may nakarinig ng salita ng Diyos, inagaw ng dyablo, at hindi po na tumubo ito. Amen. May nahulog sa dawagan, sa tinikan, at lahat ng kabalahan sa buhay ay naging hadlang sa paglilingkod. Dahil ito ang na-suffocate, amen, na-choke yung kanilang pananampalataya. But there are elected, predestinated people who will manifest the soil, the soil that is rich, amen, na siyang pagtataniman ng salita ng Diyos, at ito'y tutubo at mamumunga ng marami. Amen. Yan po ang sabi ng Bible. So He cannot fail. That's the only thing He cannot do. When God promised it, it's the truth. It is there forever. Amen. It's completely settled forever. When God speaks a word, it's already settled. Amen. Pag sinabi ng Diyos, amen, amen yan. So be it. Let it be. Sabi niya, let there be light. And there was light. Di ba? Lahat ng sinabi ng Diyos, magaganap at matutupad. Kaya panghawakan natin ito. Magtiwala tayo. Huwag tayong mag-alinlangan. Don't you ever doubt God's word. Dahil totoo ang Panginoon sa kanila na may pananampalataya. If you have faith, amen, in God, and faith cometh by hearing, and hearing by the word, magaganap at magaganap ang pangako niya sa iyo. Because you believe God. Amen. Ito pang sabi niya rito, when God promised to send the Holy Spirit in the last days, then He has done it. Pinangako niya, ipapadala niyang kanyang Santong Espiritu. Amen. Kapag tayo ay nagsisi, tayo na ng palataya, nabautismuhan sa kanyang salita, then sabi roon, then your sins will be remitted and you shall receive the gift of the Holy Ghost, for such promise is unto you and to your children's children, and as many as the Lord our God shall call. Amen. See? We know it. He backs up His word. This what we have. Sa indictment, ito rin ang sabi niya.
When God promised according to Malachi 4, ang ating panahon, nasusulat sa Malakias 4 na pinangako ng Panginoon that He would raise up in the last day and would turn the hearts of the people back to the original blessings and to the Pentecostal faith of our fathers, and you can't deny it. He sent us an Elijah, a prophet, amen, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. So pag pinangako ng Panginoon, magaganap at magaganap. Di ba sa Isaiah 7:14, anong sabi rito? Therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. This was in the Old Testament, in Isaiah, 800 years before Jesus was born. Pag sinabi ng Panginoon, gaano man katagal ito, mangyayari po ito. Pag sinabi niyang may rapture po, mga kapatid. Kaya panghawakan mo to, nakasama ka sa rapture. Ano man ang mangyari. Amen. Sabihin man ng ibang tao, hindi ka worthy. Sabihin man ng ibang tao, hindi ka karapat-dapat. But you know in your heart that God promised you that in the last days, He will come again and take you to Himself. For the Lord Himself shall come down from heaven with a shout, with a voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Amen. Mga nangamatay kay Kristo nang mabubuhay, and we which are alive and remain shall be caught up in the clouds to meet Him in the air. Is that a promise of God? Yes. Naniwala ba kayo dyan, mga kapatid? Hindi masasayang ang paglilingkod natin dahil may pangako na pag-agaw bago dumating ang tribulation. Gugunawin ang buong mundo sa apoy, sabi ng Biblia. Nangako ang Diyos na hindi na niya gugunawin ito sa tubig. He promised it to Noah not to destroy the earth with water, but He didn't promise na hindi niya ito gugunawin sa apoy. In the last days, fire will fall from heaven. Just read 2 Peter chapter 3. Sabi roon, masusunog, all the elements shall melt, and the heavens, amen, sabi roon, will burn. Amen. So, kaya mga kapatid, what is a promise? Amen. Let's define a promise kung ano ba talaga ang promise. Kasi ang Panginoon nangako. Sa tao, nangangako din tayo. Di ba? Meron tayong oath o vow na tinatawag. It's a promise. Sabi ni Webster, a promise is to give one's word of honor, palabra de honor, to do or not to do something. Ang synonym nito, vow, oath, o pledge. Ito ay pangako o sumpa na gagawin mo ang isang bagay o hindi mo gagawin ang isang bagay. Lord, hindi na ako babalik sa kasalanan ko. Yun ang promise mo kay Lord. Ako'y Kristiyano na. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. It's your promise. A husband will promise the wife, till death do us part, in sickness or in health, for richer or for poor. That's a promise. That's a vow na kailangan nating ganapin at tuparin. Huwag tayong mangangako na hindi natin kayang tuparin. Dahil mga Kristiyano tayo. Di po ba, mga kapatid? So, a promise is something that give grounds for hope. Nagbibigay ng pag-asa. Pag pinangakuan ka, halimbawa, may manliligaw o ganito, ganyan, nangako na ganito, kailangan mag-ingat kayo sa pangako nyo. Kasi baka mapako, ika nga. It is to give cause for expectation. Nag-i-expect yung tao na pinangakuan mo. Ganon din tayo sa Panginoon. Nag-i-expect tayo sa pangako ni Lord. Amen. May hope tayo sa Panginoon dahil pinangako niya, we believe na gaganapin ito ng Panginoon. Di ba? Anong definition ng faith? Hebrews 11:1. Faith is the evidence of things hoped for. It is the evidence of things not seen, and it is the substance of things hoped for. Yan pala ang faith. When God promises a word, you have faith. You trust God. You have hope na gagawin ni Lord yun pag nasunod mo yung mga requirements ni Lord. Di ba? Sabi ni Lord, he that believeth and is baptized shall be saved. Right. But he that believeth not shall be condemned. May kondisyon minsan ng Panginoon.
Except a man be born again. Except, it's a condition, maliban na ang tao ay panganak na muli, he cannot enter into the kingdom of God. So may kailangan din tayong gawin para mangyari yung promise ni Lord sa iyo. Hindi puro promise lang si Lord, kailangan, be ye doers of the word and not hearers only. Di ba? Yan ang sabi ng Bible. Okay, let's continue. Ilagay muna natin sa human level. See, promises play an important part in our everyday human activities. Tulad na nga lang ng employer to employee. The employer will sign a contract na sasabihin, ako magtatrabaho, papasok ako ng 8 to 5, and then the employer will say, okay, ganitong sasahurin mo, pangako yun, kontrata yun, na kailangan ganapin. Pag hindi mo ito nasunod, ang trabaho mo, hindi rin masusunod yung sahod mo. Tama? And another one is called promissory note. Di ba? Pagka umutang tayo sa bangko o kung sino mang tao, mayroong promissory note. So kaya ang pangako ay napakahalaga. Dahil nag-i-expect yung tao. Halimbawa, umutang ka, babayaran ko sa ganitong araw, pero hindi natupad. Di ba? So, paano naman yung pinangakuan mo? Nag-i-expect yun. Di ba? So kailangan sigurado din tayo. Kagaya na lang sa mga modern day technology, ano ngayon yung ginagamit natin sa pangungutang? Credit card. Di ba? Ang credit card ay isang halimbawa na nangangako ka sa bangko na babayaran mo yung binili mo, kahit utang ito. See? It's a way of assuring the bank that you can charge me of what I purchase. See, may obligation ang pangako. That's why we should never make promises that we do not intend to keep. Huwag nating pangakuan, paasahin ng mga tao kung hindi natin kayang gawin yung ating sinabi. Tama? This is especially true to parents and their children. Pinangakuan mo yung anak mo na ganito, anak, pag birthday mo, dadaling kita sa Jollibee, pakakainin kita. Wala kang pera, hindi ka napunta. So, ano mangyayari? Sasama ang loob ng bata. Dahil pinangako mo. So, bilang tao, may limitasyon tayo. Time, space, di ba? And situation, weather. See, kung nagbago ang panahon, di natin nagawa, di natin natupad yung atin. So, ganun din sa tinatawag na panliligaw. You know? So, ito ay kailangan, sabi nga ni Brother Branham, when you promise, you must keep it. If it is in good faith. So, kailangan in good faith tayo palagi sa gagawin natin. Kailangan pag-isipan natin na maigi, pag-pray natin. Kaya yan po ay napaka-importante. Sa Kristyanismo, napakahalaga po niyan. Dahil sabi dito sa James 5:12, but above all things, my brethren, swear not. Huwag ito tayo manunumpa basta-basta. Neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath. Sasabihin, sinusumpa ko, ibibigay ko sa iyo ang buong ang buwan o ang araw, di ba? Swearing by heaven or by earth. See? Neither by any other oath, but let your yes be yes, and your no be no. Nay, lest ye fall into condemnation. Ano man nasa kalagitnaan yan, unsure yun, hindi sigurado. Kaya kailangan daw tayo maging sure tayo. Ito pa, sabi sa Matthew 5:37, but let your communication be yea, or yes, yes, and no, no, for whatsoever is more than this cometh of evil. So ano man daw dagdag o bawas o kalagitnaan, if you are not sure, etong gawin mo, sabi sa Hebrews 6:3, this will we do if God permit. Kung kalooban ni Lord, hindi ko pa masabi. Di ba? So, kailangan, yes, no, or hindi ko pa sure. Maghintay tayo sa Panginoon. Yan po ang promise natin sa kung sino mang kausap natin. Pero ang Diyos, laging ye and nay. Pag yes sa Lord, yes yan. Pag no, bawal yan talaga. Amen. So, kaya meron po tayong kailangan tingnan tatlong bagay sa pangako. There are three things to weigh in a promise. Ano yung mga tatlo na yan? Una, tingnan natin yung karakter ng nangangako. Kung siya ba ay mapagkakatiwalaan. Is he or
she trustworthy? Is he a man of his word? Di ba? So, unang-una yan, mga kapatid. Pangalawa, the value of the thing promised. Is it worth expecting? Is it legit? Or is it a scam? Di ba? May mga pangako na scam po. Di ba? Pinangakoan kayo na ganito, pero hindi naman pala totoo. Nagbayad ka pa. Nagbitaw ka pa ng pera. So, be sure tayo sa mga ganyan. 3, the conditions or nature of the promise. Does it have a solid basis? Libaw, pinangakuan ka ng lupa? May titulo ba yan? Or are the conditions realistic? See, yan po ang ilan nating dapat tignan. In a human level or on a human level at saka sa God level. So, tingnan po natin mga kapatid. Ang karakter, unang-una, bilang Kristiyano, kailangan po meron tayong karakter na ang salita natin natutupad natin. Ito po ang madalas sa kasalan. Di ba? Ilagay na lang natin sa kasalan. The usual marriage vow is, do you promise to love, cherish, cleave to her as long as you both shall live? Madalas ang sagot sa kasal, yes, I do. Pero bakit maraming divorce pa rin? Legal separation. Yet thousands break that promise and end up in divorce or legal separation. Why? Because the character of the one who promised was not what it should be. The promise was not in good faith. See? Kailangan in good faith tayo, mga kapatid. Kung tayo Kristiyano. Another illustration, yung mga sabi ko nga kanina, sa pangungutang, kailangan honest and sincere din yung pagbayad. So, sa human level ito. Pero ang Panginoon, hindi gaya niyan. Hindi gaya ng tao ang Panginoon. Tingnan natin ang sinabi ng Biblia. For I am the Lord and I change not. Pag nangako siya, through time and eternity, hindi mababago ang pangako ng Diyos. He will keep His promises regardless of any situation, any circumstance, whether you like it or not. Kung pinili ka ng Diyos, pinili ka niya. Hindi ka pwedeng tumakbo, hindi ka pwedeng lumayo. Amen. Hahabulin ka ng Diyos dahil pinili ka niya. See? Sabi sa Numbers 23:19, God is not a man that He should lie. Ang Diyos daw ay hindi kagaya ng tao na nagsisinungaling. Nor a son of man that He should repent. Has He said, and He will not do it? Or has He spoken, and He will not make it good? Amen. Pag sinabi ng Panginoon, gaganapin niya. Ito po ang sabi ng prophet sa possessing the gate of the enemy after trial. God is true to His promise. No matter what He has to do, bankrupt the heavens before He would let His word go defeated. Uubusin niya muna ang resources niya sa langit para patunayan sa iyo na totoo ang kanyang pangako. Ganun ang Diyos, mga kapatid. He can do that because He owns everything. He never made a promise that He cannot keep. Sabi niya, I am the Lord that healeth all thy diseases. Siya ang Diyos na nagpapagaling sa iyo. Ano man ang sakit mo, ano man uring karamdaman, meron ka, sabi ni Lord, ako ang Diyos na magpapagaling sa iyo. Only believe, mga kapatid. Trust in Him. For without faith, it is impossible, amen, to please God, sabi ng Bible. If they lay hands on the sick, they shall recover. See, amen. If thou canst believe, all things are possible. Amen. Look at the Bible. Amen. That's God's blueprint. That's God's love letter to His bride. Kaya kung anong sinabi ng Biblia, paniwalaan mo at hindi ka kailanman bibiguin ng Panginoon. Amen. Kaya nga hindi para sa mga unbeliever ito kundi sa mga believer. These signs shall follow them that believe. In my name, you shall cast out devils. In my name, you shall lay hands on the sick. They shall recover. Amen. If you drink any deadly thing, it shall no wise harm you. See? Sabi ng Biblia, kaya po, para po sa mga believer yan, pakinabangan po natin yan. Amen. Marami nang nakasubok ng mga bagay na yan, and God is true to His word. Yung pagtatights na lang, di ba? Sabi sa Malakay 4, subukin ninyo ako sa bagay na yan.
Hindi, kung hindi ko bubuksan ang buong langit, durungaw ng langit, at ibubuhos ko sa iyo ang pagpapala na wala ng silid kalalagyan. Hallelujah. See? So, as Christians, we must not be self-professed lamang. Many self-professed Christians are like this. They say they love the Lord, but when trials come or even success comes, they forget about Him and are sidetracked and are misguided, and some of them backslides. Di ba? So kaya pag nangako tayo sa Panginoon, tuparin natin. Pag nangako tayo, maglilingkod tayo, ano man ang mangyari. Mahalin mo ang Panginoon una sa lahat. Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Amen. And sabi ni Jesus Christ, gawin mo yan. Amen. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. That's God's promise. Pag nagawa mo yun, napaglingkuran mo siya ng tapat, lahat ng pangangailangan mo. Sabi nga niya, take no thought of what to eat, what to drink, what you will wear. Amen. For your heavenly Father knoweth that you need all these things. But seek ye first His kingdom and His righteousness. Mayroon po tayong priority. Kailangan unahin natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. At uunahin ka rin ng Diyos. Kung kinalimutan mo siya, nagpabaya ka, you cannot expect God to be pleased. Amen? Dahil gusto ng Panginoon, obedient ang mga anak niya. Amen. Masunurin. Ito sa James 1:22, sabi rito, be ye doers of the word, and not hearers only. So, in-expect sa atin ng Panginoon na sundin natin, gampanan natin yung kanyang salita. Amen? Okay. Etong sabi ng prophet dito, maraming tao nagkiklaim mahal nilang Diyos, pero paglabas ng church, iba yung ginagawa. Etong sabi niya sa exposition of the seven church ages, people say they love God. They say it, mahal ko ang Diyos. They go to church, umaattend ng gawain. They even shout and rejoice and sing. See? Talagang, kuwan pa siya, enjoy siya sa pagpupuri. Umaawit, tumatalon pa nga yung iba eh. And they have a great emotional time. But when it is all over, paano pag tapos na ang gawain? Tapos na ang pagsamba? Watch and see if they are in that word. Tingnan mo sila kung talagang pinapamuhay nilang salita. Walking in it, living in it. If they go through all the other, kung kaya nilang gawin ang pagpupuri lahat na, and then don't walk in that word, they can say they love God, but their lives tell another story. Hindi consistent, mga kapatid. So kung tayo naglingkod na sa Panginoon, amen, pakasiguruhin natin na tayo rin ay lumalakad. Amen. Sabi nga, yung act what you believe. Di ba? Live what you preach. See, yun po ang kailangan sa atin, mga kapatid. So, pangalawa, tingnan natin yung value ng pinangako ng Diyos. Sa tao, maraming pangako, sabi ko nga napapako, pero sa Panginoon, sabi rito, amen, kung ang mundo nangako sa iyo, what shall it profit a man, even if he shall gain the whole world and lose his own soul? Anong sabi rito? Buong mundo makamtan mo man, pangakuan ka man ng lahat ng yaman dito, karangyaan, katanyagan sa mundo, kung mapapariwara naman ang kaluluwa mo, walang kabuluhan ng pangako na yan. See? You remember the rich young ruler. He was rich, he was young, and he was a ruler. Nasa kanya na lahat. And he approached Jesus. Sabi niya, Rabbi, what must I do to attain eternal life? And Jesus said, obey the commandments. Sabi niya, nasunod ko na yan. I have obeyed them since childhood. Amen. Since birth. So, Jesus admired him. Sabi ng Bible. In-admire ni Lord. Humanga si Lord sa kanya. Pero yung pangalawang sinabi ni Lord, sabi niya, sell what thou hast and give to the poor and take up your cross and follow me. Hindi na niya kaya yun. See, he was so sad, he left Jesus because he could not share his riches with the poor.
So, anong nangyari bandang huli? He was found in hell. Di ba? Siya yung rich young ruler na nandun sa impyerno na napakainit samantalang si Lazaro nasa kabila, mga kapatid. So, kaya po ang mundo, anumang pangako ng mundo, huwag tayong masatisfy sa mga yan lamang. Sinabi yan sa 1 John 2:16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride, yung mga kayabangan, pride of life, is not of the Father, but is of the world, and the world passeth away. Lilipas lahat sa mundong ito. And the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Mananatili magpakailanman sila na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon, di ba? Ay makakapasok sa karyan ng langit, bagkus siyaon lamang na sumusunod sa kanyang kalooban. So, kaya po napakahalaga yung value. Doon tayo sa promises of God. Because promises of man may vary. But in God's promise, amen, it is settled forever. Amen. Doon tayo manghawakan. In 2 Peter 1:3-4, nandito yung value ng pangako ng Diyos. Basahin natin. According as His divine power hath given unto us all things. Lahat ng bagay pinagkatiwala na sa atin, binigay sa atin ng Panginoon, that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Verse 14 na nyo, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Amen. Mayayaman at higit pang dakila na mga pangako ang binigay ni Lord sa atin, that by this ye might be partakers of the divine nature, upang tayo maging kabahagi ng kabanalan ni Kristo. Yung palang gustong makita ni Lord sa atin, yung virtues, yung fruits of the Spirit, which is love, joy, peace, long-suffering. Amen. Yan ang pangako ni Lord sa atin, mga kapatid, na pag ikaw ay tumanggap ng Espiritu Santo, see, when you become the temple of the Holy Spirit, these fruits of the Holy Spirit will follow a Christian. So yun ang mas mahalaga, mga kapatid. Amen? So, the value of God's promises are greater than man's because they have to do with man's most valuable possession, his eternal soul. Mawala ng lahat, amen, wag lang mamatay ang kaluluwa na binigay sa iyo ng Panginoon. This body will die and will rot, but the soul will never die. The prophet said, the value of one soul is worth 10,000 worlds. Biruin mo yan, 10,000 mundo ang katumbas ng kaluluwa mo. Ganun ka kahalaga sa Panginoon. See? That's why He gave His own life. He did not send an angel to die for you, or just a prophet, or anybody. He came down Himself because the job was too important. The job was too great that He only deserves all the glory for our salvation. Kaya pasalamatan natin siya, mga kapatid. Very valuable yung kaluluwa mo sa Panginoon. Yun ang tiningnan niya. 2 Peter 3:9, anong sabi po rito? The Lord is not slack concerning His promise. Hindi mapagpaliban ang Diyos sa kanyang pangako. As some men count slackness, but is long-suffering. Siya ay matyaga. To us who are not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Gusto ng Diyos na tayo makapagsisi, mabautismuhan, manumbalik sa Kanya, amen, upang lubusan niya tayong matubos at mapanumbalik sa Kanyang banal na presensya. Amen. Sa John 16, di ba sabi rito, 33, these things I have spoken to you, Jesus said, that in me ye might have peace. In the world, you shall have tribulation. So, wag ka nang maghanap ng peace sa mundo. Sabi ng Bible, there's no peace to the wicked. The only peace you can get is through Jesus Christ. Hindi lang peace, joy, forgiveness, eternal life. Lahat ng mabubuting bagay. Spiritual, amen, blessings only depend when you hold on to God's promises. Kaya mga kapatid, napaka-importante na manghawakan tayo sa pangako ng Diyos.
Huwag mo nang alintanahin kung ano pa ang pinagdadaanan mo. Ang mahalaga, mga kapatid, nakakasunod ka sa kanyang salita. Hindi yung nagsasabi lang na Panginoon, Panginoon, kundi sila na gumagawa ng kanyang kalooban. Amen. Ano ba ang mga pangako sa atin ng Panginoon? Okay, isa-isahin natin, mga kapatid. Number 1, sabi niya, and this is the promise that He hath promised us, even eternal life. Praise the Lord. 1 John 2:25. Same thing with Titus 1:2. In hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Wala pang mundo. Pinangakuan ka na ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Sabi ng Bible, you were chosen in Christ before the foundation of the world, and that He is obligated to save you. Ang Diyos ang naglagay ng pangalan mo, siyang pumili sa iyo. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. You did not choose me. Sabi ng Panginoon, I have chosen you. Siya ang pumili sa iyo. Therefore, He is obligated to find you, to wash you, to sanctify you, to justify you, and to baptize you with His own life. Amen. Yan ang sinabi sa Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. Yan ang pangako ni Lord. Pag tinanggap mo siya, amen, tutubusin ka ng kanyang dugo at patatawarin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Hallelujah! Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Napakabuti ng Diyos sa atin. Amen. Glory to God. Hindi ka nasisingilin pa sa iyong kasalanan. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. May mga tao na wala ng paghatol. There is therefore no condemnation now to them that are in Christ Jesus. Napakalaking pribilehiyo, mga kapatid, ang pagiging Kristiyano. Sa James 2:5, hearken, makinig kayo, sabi ni James, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world, rich in faith, and heirs of the kingdom which He hath promised to them that love Him. Kahit mahirap ka lang, hindi tumitingin ang Diyos sa yaman, sa galing mo, sa kagandahan o kagwapuhan mo o sa pinag-aralan mo. Walang tinitingnan. Ang tiningnan niya yung binhi na nilagay niya sa puso mo before the foundation of the world. Hallelujah! Si Mary Magdalene was a prostitute. The thief at the cross, huling hininga na niya, nakahabol pa. Pag anak ka ng Diyos, hahanapin ka niya saan ka mang sulok ng mundo magtago. Amen. Si Adam nga, nung magkasala, sabi ni Lord, Adam, where art thou? Hindi ba alam ni Lord kung nasan si Adam? Alam niya. Kaya lang pinapamukha niya kay Adan na mayroong nawala sa kanya. Amen. Kaya it is not him that willeth or him that runneth, but it is God that sheweth mercy. Amen. Ang mercy ni Lord ang nagpili sa iyo. Walang pwedeng umagaw sa iyo niyan. God is not an Indian giver, sabi ng prophet. Alam niyo yung Indian giver, pag nagkagalit na kayo, babawiin na niya yung binigay sa iyo. Indian giver. So, kaya mga kapatid, amen, manghawakan tayo sa pangako ni Lord. Hallelujah. So, tumungo tayo sa pangatlo. Last but not the least, the conditions or nature of the promise. Does it have a solid basis? Are the conditions realistic? All of God's promises fall into two categories. Okay, tingnan natin ito mga kapatid. The condition, may isang tinawag na unconditional promise. At yung isa naman, conditional. Yung unconditional, walang limit yun. Binigay ni Lord sa iyo yan. Such are fulfilled without the recipient doing anything. Wala kang ginawa. For by grace, you are saved through faith, not of your works, but it is a gift of God. Di ba ang kaligtasan, wala tayong ginawa? Package deal na ito. Si Jesus na ang gumawa para sa iyo. Amen. From start to finish, it is God, it is Jesus alone, mga kapatid. Jesus said, ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Walang makakaparoon sa maliban sa relihiyon? No, liban sa akin. Kaya wala tayong pinag-uusapang relihiyon dito, kahit anong relihiyon mo. Basta may Kristo ka sa puso, ligtas ka, kapatid. Amen. Once you're baptized in Christ, amen,
But without the Spirit of Christ, you are none of His. Yan po ang sabi ng Biblia. So mayroon siyang unconditional promises na tinapos na niya. Just like Abraham. See, the faith of Abraham. See, pinangakuan siya ng Panginoon. Basta lumakad ka lang, Abraham, sumunod ka lang sa akin. Ako nang bahala. Gagawin kitang tagapagmana ng langit at lupa. Lahat ng bituin sa langit, bilangin mo. Lahat ng buhangin sa dagat, bilangin mo. Ganyan ang magiging binhi mo, Abraham. Amen. Seed of faith, the royal seed of Abraham, which is Christian people. Then, mayroon siyang conditional promise. Ito yung mga promise na kailangan tayong may gawin para ma-bless tayo. See? Tingnan natin muna yung unconditional promise. Okay, ang unconditional promise niya, ayan, pinakita niya sa atin ang kanyang pag-ibig. While we were yet sinners, Christ died for us. Nung makasalanan pa tayo, hindi na niya tayo hinintay na magsisi, namatay na siya para sa iyo. See? Ephesians 1, ito yung sinasabi natin. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Wala pang langit at lupa, wala pang bituin, wala pang mundo. Pinili ka na niya. Amen. Kay Kristo. He had chosen us in Christ. So, Christ is not complete without you. Amen. Kasi you are part of Christ. We are the feminine part. We are the bride of Christ. Just like Eve was part of Adam. Hinugot si Eva kay Adan, tama? Tayo ay hinugot din sa tadyang ni Kristo. At hindi kumpleto si Kristo kung wala ka sa piling niya. Hallelujah! Kaya kanya tinawag. Kaya nagpadala siya ng mensahero. Nagpadala ng mensahe para ilabas tayo sa sistema ng tao. Sa mystery Babylon religion, the mother whore and the daughter harlots. Nilabas tayo ni Kristo. Pinadala yung anghel, Revelation 18:4. Come out of her. The angel was crying, lumabas kayo, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins and that you receive not of her plagues. Ngayon, nandito tayo. Pure, undefiled, holy, walang libadura, walang credo, walang dogma. Word, unadulterated word, which is Jesus Christ, the same as we are, yun ang kanyang babalikan, mga kapatid. Yung pure word ang tinanggap sa ating panahon. Amen. So, having predestinated us unto the adoption of children, tinalaga tayo sa pagkukup-kup ng mga anak by Jesus Christ to Himself according to His good pleasure. Amen. The good pleasure of His will. Kasiyahan niya na ibalikan niya sa kanyang sarili. Amen. Praise God. In Romans 9:11, ganun din. Look at Jacob and Esau. Sabi rito, for the children being not yet born, hindi pa nga pinapanganak. Neither having done any good or evil, wala pang ginagawang mabuti at masama. That the purpose of God according to election might stand not of works, but of Him that calleth, as it is written, Jacob I have loved and Esau I have hated. Hindi pa pinapanganak yung si Esau at si Jacob. Alam na ng Panginoon yung mahal niya at yung kamumuhian niya. May favoritism ba si Lord? No. Alam na niya kasi yung nature ng tao. Alam na niya na si Judas, ipagkakanulo siya. See? Pero pinili pa rin niya maging isa sa mga 12 apostles. See? Hindi natin pwedeng husgahan ang sino man. God knows everybody. Mayroong true believers, may make-believers, kaya ni Judas, at may unbelievers. So kaya magpatuloy lang tayo, sabi nga ni Judas, o ni Lord, ang sumausaw kasama doon sa pagsausaw ko, siya yung magkakanulo sa akin. See? Hindi siguro nakikinig si Judas, sumausaw pa rin. Kahit sinabi na ni Lord John, predestinado talaga. Amen. Na simultaneous yun. At sabi ni Lord, bilisan mo na yung gampanin mo. Kung saan ka nakatalaga, gawin mo na. Sige, lahat tayo mayroong pagtatalaga sa atin. Kaya ang sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang wakas, sila ang totoong ligtas. Amen. By our fruits, we are known. Amen. Kaya magpatuloy tayo mga kapatid. So, ito ang conditional promises ng Panginoon na kailangan nating isipin mga kapatid. Dito pumapasok yung free will. Di ba? Meron ngang debate niyan yung predestination versus free will. Sabi kasi ng mga tinatawag nating
not Methodist, but the Calvinist. The Calvinist people, sabi nila, once saved, you are saved, kahit manigarilyo ka pa, mambabae ka, anong gawin mo? Yun ang side nila. Pero sabi naman ng kabila, ng Arminianism, kung hindi ka magpapakabanal, hindi ka maliligtas. Kung hindi ka tatanggap kay Kristo, hindi ka maliligtas. Pagsamahin natin yan, sabi ng prophet. Yan ang the middle of the road. Kasi pareho may loopholes. So kaya sabi rito sa John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So maliban ay panganak kang muli. Paano ka ipapanganak na muli? Die to your own self, to your own carnal nature. Mamatay ka, iwanan mo na yung mga kasalanan, bisyo, at kung ano-ano pa. At ipanganak kang muli, hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos. But the bride, the elected, will be born again. Darating ang time sa iyo na ipakanganak kang muli. Kasi naghihintay lang yun. May appointment ka kay Jesus Christ. Every one of us has a time. Appointed time kung kailan ka ibo-born again ng Panginoon. Ang mahalaga, i-surrender mo yung sarili mo. Amen. Magpatianod ka sa kalooban ng Panginoon. Amen. Mark 16:16, di ba? He that believeth and is baptized shall be saved. Sino na nampalataya dito at nabautismohan na? Taas ang kamay. Amen. Ligtas kayo, sabi rito. Pero siya na hindi manampalataya, at pag hindi ka nanampalataya, hindi ka rin magpapabautismo, shall be damned. Hahatulan, mapapahamak. So, kaya mga kapatid, we have to choose Jesus. May gagawin ka pa rin. Accept Him as your personal Savior. Because the true believers will do that. Regardless. Acts 10:43. Sabi ng mga apostol dito, to give him all the prophets, to him rather, give all the prophets witness that through his name, whosoever believeth in him shall receive remission of sin. Sino mang manampalataya kay Jesus, mapapatawad sa lahat ng kasalanan niya. Amen. Are you believers this morning? Amen. Therefore, your sins are forgiven. You're not a sinner anymore. You may commit mistake, but you are not a sinner in the sight of God. Nagkakamali tayo bilang tao. But sin is unbelief. Iba ang mistake sa sin. Ang sin, iniquity. Alam mo nang mali, ginawa mo pa. Pero kung dulas ka lang, natisod ka lang, nagkamali ka at nagsisi ka, Lord, patawarin mo kung hindi ko sadya na gawin ito. Yan po ang sabi ng Bible. Amen. God is just and faithful to forgive you of your sin. Sa Acts 2:38-39, madalas natin binabasa yan. This is the eternal prescription, sabi ng mensahero. Di ba? Anong gagawin natin? We must repent. And be baptized. Magsisi kayo at mabautismuhan, bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Para saan? For the remission of sin. Para mapatawad pa lang kasalanan mo, magsisi ka at mabautismuhan. In order that the atonement of Jesus ma-apply sa iyo, may gagawin ka. Hindi, sabi nga niya, a pardon is not a pardon unless you receive it. Halimbawa, sabi niya, may nakulong. Yung nakulong na yon, masisentansyahan na ng electric chair. And then, idinulog sa presidente, sumulat ang presidente, pinapatawad na kita, pinalalaya na kita, ibinigay doon sa tao, hindi ako naniniwala dyan. Pirma lang yan. Wala namang letterhead. Hindi ka pa rin napatawad. Silya elektrika ka pa rin kasi tinanggihan mo yung pardon. Si Jesus namatay na sa krus ng Kalbaryo, pero pagtatanggihan mo ang pardon niya, hindi ka pa rin ligtas. Kahit namatay na siya para sa iyo. So, you have to repent, accept Jesus Christ, and be baptized in His name. Diba? And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Tsaka mo matatanggap ang bautismo ng Espiritu Santo. Amen. That's the promise of the Holy Spirit, the Comforter coming into you. Mapupuspos ka ng Espiritu Santo, makokompleto ang plano ng Diyos sa iyo. From justification, sanctification, hanggang bautismo ng Espiritu Santo. And then you are a rapturable material, sabi ng prophet. Ready ka na sa pag-agaw ng Panginoon. So, for the promise, anong promise? Remission of sin,
gift of the Holy Ghost is unto you. So para sa iyo ito, huwag mong tanggihan, mga kapatid. And to your children, sa mga anak mo, para sa kanila rin ito. And to all that's afar off, sa lahat, kahit malayo sila, even as many as the Lord our God shall call. Lahat pa ng tatawagin ng Panginoon. Amen. Sila ay sakop nito. Covered ka ng dugo ni Kristo. Covered ka ng kapatawaran ni Kristo kung ikaw ay magsisisi at magpapabautismo sa Kanyang pangalan. Kaya kung hindi ka pa nagsisi at nabautismohan, you are not yet saved. Although nababasa mo yan, but still, kulang ka sa gawa, kulang ka sa application, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, application. Sabihin mo, marunong ka mag-drive, meron kang certificate ng driving school. Tingnan natin yung application. Di ba? Nagagawa mo ba? Di ba? Magaling kang nag-aral ka ng swimming, pero hindi ka naman marunong lumangoy. Di ba? So, kailangan, pag sinabi mo Kristiyano, ligtas ka, amen, puspus ka ng Espiritu Santo at wala ka ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Glory to God. Yan po ang kailangan natin. What else, mga kapatid? Sabi rito, how to receive spiritual blessings and answer to your prayers. Kailangan hindi tayo nagwe-waver. James 1:6-7, but let him ask in faith, nothing wavering, walang pagdududa o pabago-bago ng isip. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Huwag daw isipin ng taong yon na pabago-bago, patras abante sa paglilingkod, na makakatanggap siya ng blessing sa Panginoon. Kailangan tayo porsigido, mainit sa paglilingkod, at masigasig. Yan ang hinahanap ni Lord. Sino po ba ang mga masigasig sa araw na ito? Taas ang kamay. Amen. Praise God. Kahit malayo, kahit umuulan, amen, mahirap sumakay, nandito sila sa church. Amen. God will honor your sincerity. 1 John 3:22, and whatsoever we ask, ano man daw hingin natin, we receive of Him because we keep His commandments. You receive because you keep His commandments. Conditional. And do those things that are pleasing in His sight. Amen. Lahat ng ginagawa mo nakakalugod sa Kanya, kaya binibless ka ni Lord. Amen. Pinagpapala ka ng Panginoon. Nasusunod mo ang Kanyang kalooban. Matthew 7:21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God, but he, sino? He that doeth the will of my Father, which is in heaven. So napakahalaga yung pagsunod, yung pagiging consistent natin. See? Dahil ang Panginoon, tumitingin yan sa ating loyalty, devotion, and faithfulness. Amen. So, nakuha po ba natin, mga kapatid? How many of you believe in the promises of God to be true? And He is faithful. Mapagkakatiwalaan ng Diyos. Amen. Mapanghahawakan ng Kanyang pangako. Kaya huwag tayong magalinlangan, mga kapatid. Believe God with all your heart. And you shall receive what you have prayed for. So, conclusion of the matter, magtatapos tayo. Ang conditional promises ng Panginoon nakadepende sa pagsunod natin. See, obedience is better than sacrifice. They never fail when man meets the stated conditions of the Bible. Ang pangako niya, pag nasunod mo, may kaakibat na gantimpala. You cannot stand, or you can stand this day on the promises of God if you so desire and get what God has in store for you. May kahilingan ka ba sa Panginoon? Sundin mo ang Kanyang salita. Tuparin mo ang Kanyang utos. Then God will allow you to access His unsearchable riches in heaven. Finally, we must understand and appreciate the value, character, and nature of God's promises. Dahil ang Kanyang salita, iyan ang kalooban ng Diyos. Sabi ng iba, hintayin ko muna ang kalooban ng Diyos kung mag-church ako. Kalooban na nga ng Diyos na huwag tayong ipagpaliban ng pagtitipon. Tatanungin niyo po ba kung mag-church ka o hindi? So, yung kalooban niya ay yung Kanyang salita. Pag sinabi niya,
Amen tayo dyan. Sunod tayo dyan. At ang blessing, napapaloob dyan. Praise the Lord. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Amen. Do you believe in the promises of God? Let's sing that song, Standing on the Promises of God, my Savior. Let's call on the musician. Hallelujah. Mag-praise and worship tayo. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Key of G, please. Amen. Sabi rito, standing on the promises of Christ my King. Through eternal ages, let His praises sing. Stand. See, okay. Standing on the promises of Christ my King. Through eternal ages, let His praises sing. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God.